bakit hindi nyo ikulong? Oo, pumapayag po ang mga mamamayan, ang mga taong bayan na sinasabi nyo, lagi kayo nagsasalita, di ba? Ng mga taong bayan, mga Pilipino, mga mamamayan. Oo, payag po kami. Payag po kami na ikulong nyo na. Walang due process, due process. Tirahin nyo na kagad. Tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Bartuli na kagad. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Meron kasi akong napanood na interview kay Erwin Tulfo eh. Alam niyo to, real talk ito ha mga kababayan. Sana ito ang gawin. Itong napanood kong ito mga kababayan tungkol dito sa mga magnanakaw, mga kawatan, mga tiwaling nasa pamahalaan. Ito sana ang gawin. Ito sana ipatupad mo Sir Erwin Tulfo. Nang sa ganun ay matuwa naman ang mga kababayan natin. Ano ba yung Kajas? Ano ba yung napanood mo na yan? Pwede bang i-share mo sa amin yan? Eto, panoorin natin to mga kababayan panoorin natin. Tanong po ng marami, ba't po hindi po natin pwedeng maipabalik yung mga quote-unquote ninakaw? Depende niyan sa may tinatawag tayo due process, baka mapulaan na naman ako. yung sinabing bend the law. What I meant was flexibility of the law. Depende yan, pero kailangan may due process. Yun ang nakakalungkot, Sir Joby, Miss Maricel, Ma'am Chiki. Pag mahirap ang gumawa ng katarantaduhan, kulong ka agad, kumpiska ka agad. Pero pag mga big time, due process. Diba? Pag mahirap, walang due process, kulong. Pag nag-shoplift sa department store, grocery store, kulong ka agad sa presinto. Pero pag mga contractor, mga lawmakers, ang haba, due process, taon ang bibilangin. You see the difference? You spot the difference there? Pag mayaman, contractor, politiko, powerful, may due process. Pag mahirap, wala, diretso ka sa kulungan. Malas mo, lalo na pag wala kang abogado. Kaya nga, yan, sasabihin, bakit hindi ka makuha? May proseso, whether gustuhin na natin o hindi, yun talaga, yun din ang nakasaad sa batas. Kung ako tatanungin mo, Diyos ko po naman, dapat pantay-pantay. Kung walang due process sa mahirap, dapat wala na rin due process yung mga mayaman na yan kasi ninakaw nila. Pareho lang naman nagnakaw. Yung isa nga lang, mas maliit yung ninakaw niya. 2 pirasong lata ng sardinas. Yung isa, billion-billion. Di ba? You see the difference there? Kawawa naman. Kaya nga, sabi ni Mayor Lim, the law applies to all, otherwise none at all. If you apply it sa mahihirap, i-apply mo rin sa mayayaman. Di ba? Dapat pantay-pantay. Yun mga kababayan, narinig natin yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Kapag maliliit ang nagnakaw, mahihirap lang, nagnakaw ng 2 sardinas, walang due process, kulong kaagad mga kababayan. Ito sana ang gawin mo kay Saldico, Sir Erwin. Yung mga naidawit na mga pangalan na mga politiko katulad ni Saldico, Congressman Romualdez, at marami pang iba na mga kontraktor, mga engineers, mga nasa DPWH at kung sino-sino pa, ito sana ang gawin nyo. Oh, pumapayag po ang mga mamamayan na huwag nyong idaan sa due process. Oh, basta't itong mga ito, ikulong nyo. Kami po ay pumapayag. Sang-ayon po kami dun sa sinasabi nyo, Sir Erwin Tulfo. Pwede mo lang baliin ang batas na sinasabi mo. Basta ikulong nyo po itong mga ito. Napakaraming magnanakaw na kinakailangan pa raw due process. Eto, tirahin mo na. Ikulong na ang mga yan. Banatan mo na, Senator Erwin Tulfo. Alam mo, pag ginawa mo ito, yung sinasabi mo rito sa interview mo na wala nang due process kapag yung mga mayayaman
ay parehas lang doon sa mga mahihirap. Kapag nagnakaw ka ng dalawang sardinas o kaya bunga ng mangga, kulong ka kaagad, walang due process, due process. Ito sana, ito ang gawin ninyo. Napakaraming mga ikinanta. May mga ebidensya na. Bakit hindi nyo ikulong? Pumapayag po ang mga mamamayan, ang mga taong bayan na sinasabi nyo, lagi kayo nagsasalita, di ba? Ng mga taong bayan, mga Pilipino, mga mamamayan. Payag po kami. Payag po kami na ikulong nyo na, walang due process, due process. Tirahin nyo na kagad, tirahin nyo na. Nang sa ganun ay magkaroon naman ng katarungan yung mga ninakaw nilang trilyon-trilyon, bilyon-bilyon at milyon-milyon ng mga kawatan na ito. Ano po, Senator Erwin, nakikisuyo na po kami sa inyo. Kahit wag nyo lang idaan sa due process, basta ikulong nyo na itong mga ito. Pumapayag po kami, 101% payag po kami, basta't yung mga magnanakaw na yan. Lalo na itong si Saldico, itong mga binabanggit ng mga testigo na mali-maleta, basurang pera, bilyon-bilyon na dinideliver, tirahin nyo na. Ikulong nyo na kaagad, huwag nyo nang padaanin sa due process. Di po ba sige mga kababayan, kayo po, sige nga, magtatanong tayo rito sa ating channel. Kung sakali po, mga kababayan, na gawin ito, yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na dapat parehas lang. Kapag mahirap ang nagnakaw ng dalawang sardinas, kulong kaagad. Pero kapag mayaman, big time, ay may due process, dumadaan daw ng taon-taon. Kayo po, tatanungin namin mga kababayan, payag ba kayo na katulad ng ginagawa sa mga mahihirap ang gagawin dun sa mga mayayaman na mga magnanakaw? Yung mga big time na magnanakaw katulad nila Saldico at iba pa? Paki-comment nyo nga po sa ating comment section at tignan natin ang pulso ng bayan tungkol dyan sa sinasabi po ni Senator Erwin Tulfo na hindi na dapat dumaan sa due process. Yun lang mga kababayan, hindi tayo galit pero eto, gusto ko ito. Gusto ko ito, itong sinasabi nyong ito na hindi nadadaan sa due process. Basta't yung mga yan basta't yung mga yan, mga magnanakaw na mga buhaya na yan, mga tiwaling nasa pamahalaan na yan, na nagnakaw ng pera ng bayan, karapatan natin yan mga kababayan, tirahin nyo na. Bartuli na kagad. Nang sa ganun ay, dapat nga, ano yan hindi lang kulong yan dapat yan, firing squad O kaya death penalty. Para lang sa ganun Kadya, sumusobra ka naman. Mga kababayan, nasasabi lang natin ito dahil sa, kayo ba naman ang manakawan, tayong lahat ay may karapatan. May karapatan lahat dyan, mga kababayan, kayo man, nanakawan din po kayo ng bilyon-bilyon, trilyon pa nga alam namin ang nararamdaman ninyo. Kahit kayo ay ganito rin siguro mararamdaman ninyo. Beno, mga kababayan, paki-comment nyo lang sa baba kung ano sa palagay nyo itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Salamat po ng marami sa inyong panonood, mga kababayan at mga mahal pong naming taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga kapatid, na patuloy po na sumusubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.